Magalak tayo at magdiwang lungsod ng kapayapaan. Nooy mga nalulumbay, ngayoy may kasaganaan sa tuwa at kasiyahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at may pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magalak tayo. Yan ang ating panimulang antipona o panimulang awit ng misa natin ngayong ika-4 na linggo ng Kwaresma. Yung salitang magalak, sa Latin, laetare. Kaya itong linggo na ito tinatawag nating linggo ng laetare, linggo ng kagalakan. Kaya ang kulay ng linggong ito ay kulay rosas. Mula sa pagiging kulay violet, ngayon ay kulay rosas. Merong sangkap ng kagalakan. Dahil nalalapit na ang pagdiriwang natin ng pagkabuhay, nasa kalagitnaan na tayo, more or less, ng ating paghahanda sa pagkabuhay, nararamdaman na natin ang kagalakan ng tagumpay ni Jesus. Kaya itong linggo na ito, meron din tayong mga konting bulaklak sa altar. Pagka Kwaresma, hindi tayo naglalagay ng bulaklak dahil nga tayo ay nagtitika. Pero itong araw na ito ay merong elemento ng kagalakan. Kaya bukod sa kulay rosas, ay meron tayong konting palamuti sa ating altar upang ihatid sa atin ang mensahe ng kagalakan. Kaya patuloy nating ihanda ng may kagalakan at pag-asa ang ating mga sarili sa nalalapit na pagdiriwang natin ng pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Diyos sa atin ay mahal niya tayo, kinakahabagan niya tayo, kaya tayo ay magalak at matuwa sa Kanya. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, Ikaw ay Diyos ng pag-asa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ay Diyos ng kagalakan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ay Diyos ng pagmamahal at pagpapatawad. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayanang Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa paghirang ng Diyos sa sino mang magiging lingkod niya, ang kanyang pamantayan ay ang kalooban at hindi ang panlabas na anyo ng tao. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Hese na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili,
Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko. Isa-isang tinawag ni Hese ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Hese, wala ka na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa. Sagot ni Hese. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Hese. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa pamamagitan ng binyag, tinatanggap natin ang liwanag ni Kristong Panginoon na siyang pumapawi sa kadilimang dulot ng kasalanan. Bilang mga Kristiyano, nararapat tayong mamuhay sa liwanag ng katotohanan at kabutihan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayoy nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo
kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo pong lahat, ang sabi ng poong mahal, sa daigdig ako'y ilaw. Kapag ako ay sinundan, ang dilim ay mapaparang, at sa akin mabubuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaki na ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat nating gawin ang mga pinagagawa ng nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang makagagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, si Jesus ay dumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito'y sinugo. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag, at nang magbalik ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa, hindi ba yan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, iyan nga. Hindi, kamukha lang, wika naman ang iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Paano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus
ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos, sinabi sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Kaya pumaroon ako at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Ewan ko po, sagot niya. Dinala nila sa mga Pariseyo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseyo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakakita na ako. Ang sabi ng ilan sa mga Pariseyo, hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya'y isang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y dating bulag. Kaya ipinatawag nila ang mga magulang ng taong iyon. At tinanong sila, anak ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Sumagot ang kanyang mga magulang, alam po naming siya ang aming anak at siya'y ipinanganak na bulag. Ngunit hindi namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpadilat sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo. Siya'y may sapat na gulang na at makapagsasabi ng tungkol sa kanyang sarili. Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa takot sa mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Mesiyas. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya'y may sapat na gulang na. Siya na po ang tanungin ninyo. Kaya't muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sabihin mo ang totoo. Alam naming makasalanan ang taong iyon. Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi, tugon niya. Isang bagay ang alam ko. Dati akong bulag, ngunit ngayon ay nakakakita na. Ano ang ginawa niya sa iyo? Tanong nila. Paano niya pinadilat ang iyong mga mata? Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw ninyong pakinggan. Ano't ibig ninyong marinig uli? Ibig din ba ninyong maging alagad niya? At siya'y inalipusta nila. Ikaw ang alagad niya, sabi nila. Ngunit kami ay mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises. Ngunit ang taong iyon, ni hindi namin alam kung saan nanggaling. Sumagot ang lalaki, iyan nga po ang katakataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling. Gayong pinadilat niya ang mga mata ko. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya
at sumusunod sa kanyang kalooban. Buhat sa pasimula ng sanlibutan ay wala pang nakapagpapadilat ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan, at ikaw pa ang magtuturo sa amin? At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseyo. Kaya't tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo sa akin, upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo, sabi ni Jesus. Sumasampalataya ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, isang kahatulan sa sanlibutan ang pagparito ko, upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseyong malapit sa kanya at siya'y tinanong, ibig mo bang sabihin ay bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinasabi ninyong nakakakita kayo, kaya't nananatili ang inyong mga kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan, ang problema natin ay may diferensya yung paningin natin. Hindi tayo nakakakita ng maayos. Sa ating unang pagbasa, inutusan ng Diyos si Samuel upang pumili ng hari na papalit kay Saul. Kaya pinapunta siya sa pamilya ni Jesse dahil may mga anak ito. Sabi ng Diyos kay Samuel ay ituturo ko sa iyo kung sino yung papahiran mo ng langis na siyang magiging susunod na hari. At si Samuel, meron siyang sariling pagtingin. Nakita niya yung isa makisig, siguro ito to. Pero sabi ng Diyos, hindi. Nakita niya yung isa gwapo, akala ni Samuel siya na. Pero sabi ng Diyos, hindi. Kaya yung mga napili ni Samuel, ang sabi ng Diyos, hindi. At sabi ng Diyos kay Samuel, kasi may diferensya yung pagtingin mo, tumitingin ka sa panglabas. Pero ang Diyos, kapag tumingin sa puso. Minsan ganyan din tayo tumingin, panglabas. Pero ang tunay na pagtingin ay yung marunong tumingin sa puso, sa kaibuturan ng kalooban ng isang tao. Kaya nga, minsan yung problema natin yung pagtingin. Paano natin tinatrato ang isang tao? Nakasalalay sa ating pagtingin. Kung panglabas lamang tayo tumitingin, maaring mamali tayo ng pagkilala. Pero kung susubukan nating tumingin sa kalooban, mayroon tayong mas malalim na madidiskubre. Kaya nga yung Diyos, yung pagtingin ng Diyos sa atin, hindi lang panglabas, kung hindi yung sa kalooban ng puso ng tao.
Kaya naman sa ating ikalawang pagbasa, sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, pinaalalahanan niya, tayo ay naging mga anak na ng liwanag. Hindi na tayo anak ng dilim. Tayo'y naging mga anak na ng Diyos kay Jesus. Kaya nga, tingnan natin ang buhay natin mula sa paningin ng isang nasa liwanag na. Huwag na tayong tumingin katulad ng pagtingin natin nung tayo ay nasa dilim pa, nung tayo'y makasalanan pa. Magkaiba ang paningin ng isang makasalanan sa isang pinatawad na at binago na ng Diyos. At totoo naman, kapag tayo nakikilala natin ang Panginoon, kapag nakilala natin siya ng personal, nababago ang pagtingin natin. Dati tayo ay mainggitin, dati tayo ay magagalitin, dati tingin natin sa ibang tao kaaway, kalaban, dati ang tingin natin sa mundo, wala ng pag-asa, pero nung makilala natin ang Panginoon, nababago yung paningin natin. Lalo na kapag napapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Di ba kapag nakapangumpisal tayo, lalo na pag may nagawa tayong malaking kasalanan, minsang mapatawad tayo ng Panginoon, muli natin siyang natanggap sa puso natin, nababago muli yung pagtingin natin. At natututo tayong tumingin sa buhay katulad ng pagtingin ng ating Panginoon. Tandaan natin, hanggat hindi tayo natututo na tumingin sa buhay natin na katulad ng pagtingin ng Diyos, tayo ay katulad ng isang bulag. Nabubulagan tayo hanggat matuto tayong tumingin sa buhay ayon sa pagtingin ng Diyos. Ito rin yung mahabang kwento ng Ebanghelyo natin ngayon tungkol sa isang bulag. Kinakatawan ng bulag na ito tayong lahat na namuhay sa dilim ng pagkakasala, dilim ng kawalan ng pananampalataya kay Jesus. Kaya habang nandoon tayo sa dilim, tayo ay isang bulag. Si Jesus lang ang umaakay sa atin sa liwanag. Itong kwento ng bulag na ito, kwento ng journey natin, paglalakbay sa pananampalataya. Nung hindi pa natin kilala si Jesus, nasa kabulagan tayo. Nung makilala natin siya, tayo ay nabago. Tayo ay tinulungan niyang makakita. Ibig sabihin ng makakita, matuto tayong tumingin sa buhay ayon sa paningin ng Diyos. May tatlong katangian ang paningin ng Diyos na nawa matutunan natin. Una ay yung pagtingin ng pag-asa. Ganon tumingin ang Diyos. Nakikita niya, lalo na sa atin, yung pag-asa. Kaya ang Diyos hindi napapagod na suyuin tayo. Kahit tayo'y nagkasala, hindi nakikita ng Diyos yung kasalanan lang natin. Nakikita niya yung mabuti sa kaibuturan ng puso natin. Alam niya may pag-asa bawat isa sa atin. Ganon tumingin ang Diyos. Kaya ganon din sana tayo tumingin. Tuwing sinasabi natin, wala na tayong pag-asa, hindi yan pagtingin ng Diyos. Kapag tinuldukan na natin, buhay natin, kapwa natin, sarili natin, wala na talaga akong pag-asa, nasa kabulagan tayo, nasa kadiliman tayo. Kaya nga matuto tayong tumingin, katulad ng pagtingin ng Panginoon, pagtingin ng may pag-asa. May potensyal bawat isa sa atin. Pag tumingin tayo sa kapwa natin kahit siya'y nagkasala,
makita nawa natin yung potential niya na magbago. Potential niya na bumalik sa landas ng Panginoon. Potential niya na gumawa muli ng mabuti. Kaya nga huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kahit yung mundo natin nababalutan ng kadiliman, ng pagkakasala, pero hindi tayo nawawala ng pag-asa. Alam natin may potensyal ang mundo na maging simula ng kaharian ng Diyos. Kaya tinitingnan natin ang mundo. Tayong may pananampalataya kay Jesus, tinitingnan natin ito ng may pag-asa. Yung ikalawang katangian ng pagtingin ng Diyos, pagtingin ng may pagpapatawad, may habag. Ganon tumingin ang Diyos sa atin. Pag tiningnan tayo ng Panginoon, tayong naging bulag, hindi galit, hindi paghuhusga ang tingin niya sa atin. Kung hindi tingin ng isang nahahabag, tingin ng isang nagpapatawad. Ganon din tayo sana sa isa't isa. Kahit yung mga taong nagkasala sa atin, kahit yung mismong buhay natin, matuto nating patawarin. Kahit sarili natin. Minsan kahit tayo sa sarili natin, hindi natin kayang matingnan ng may pagpapatawad. Kaya hindi tayo makabangon, hindi tayo makausad. Mahalaga na tumingin tayo ng may pagpapatawad upang makabangon tayo. Katulad ng bulag sa Ebanghelyo na tiningnan ni Jesus ng may habag at pagpapatawad. Kaya siya ay nakakita, siya ay sumampalataya. Panghuli na katangian ng paningin ng Diyos na nawa matutunan natin ay yung pagtingin ng may tunay na pagmamahal. Lahat na uuwi sa pagmamahal. Malibang may pag-ibig sa puso natin, ay hindi natin makikita yung maganda at mabuti sa buhay na ito. Hindi natin makukuhang magpatawad. Hindi natin makukuha na magsakripisyo ng sarili natin. Yung tingin ni Jesus sa atin, mga makasalanan, tingin ng may pag-ibig, tingin na may pagmamahal. Kaya nga sinakripisyo niya lahat, pati sarili niyang buhay, para sa ating kaligtasan at katubusan. Ganon niya tinitingnan ang mundo. Tingin ng may pag-ibig. Ganon din sana tayo. Kaya nga itong linggo na ito, linggo ng kagalakan, natutuwa tayo, tiningnan tayo ng Diyos ng may pag-asa. Tiningnan niya tayo ng may pagpapatawad. Tiningnan niya tayo ng may pag-ibig. Maghatid din tayo ng kagalakan sa mundong ito. Bigyan natin ng pag-asa ang mundong ito. Matuto tayong magpatawad sa mga pagkakamali ng mundo at mahalin natin ang mundo, ang bawat isa, tulad ng pag-ibig ng Diyos. Nawa mapawi ang pagkabulag natin at matuto tayong tumingin katulad ng pagtingin ng Diyos. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ibinubunyag ngayon ng Ama ang kanyang sarili bilang liwanag ng sanlibutan. Ating dasalin, Ama, Ikaw ang aming liwanag. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko sa aming bawat pagpapasya at paglilingkod sa isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, gabayan mo ang bawat lingkod bayan sa iyong katotohanan. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo kami ngayong maraming pinagdaraan ng pagdurusa. Sa kadiliman ng gabi, Ikaw nawa ay manatili. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, itinataas namin ang aming mga kapatid na misyonero. Liwanagan mo ang kanilang mga puso upang kanilang masariwa ang tamis ng kanilang unang pagtalima sa iyong misyon ng pag-ibig. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mong makapasok sa iyong walang hanggang liwanag ang mga yumao naming mahal. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Panginoon, maahon nawa kami sa kadiliman ng aming pagkabulag. Tulungan mo kaming tumingin, katulad ng iyong pagtingin. May pag-asa, may pagpapatawad, at may pag-ibig. Sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip na ang dalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na paikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Minabuti niyang maging di naiiba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananampalataya na hahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad na mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, Sarili ay inihain, bilang pagkait inuming, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alal sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya, si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama sa langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Naritong kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito sa kaloob mong liwanag. Tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayo at mamuhay tayo sa kaliwanagan ng Panginoon. Salamat sa Diyos.